Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 900,000 na individual inilikas dahil sa banta ng Super Typhoon Uwan. Klase at pasok sa gobyerno sa Luzon at Visayas sinuspinde ng palasyo. Senate President Tito Soto III hindi papayagan na maaresto ang sinumang senador sa loob ng Senado. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Higit 270,000 na pamilya o halos 917,000 na individual na ang inilikas bilang bahagi ng preemptive evacuation dahil sa banta ng Super Typhoon Uwan. Pinakamaraming bilang ng nagsilikas sa Bicol Region na higit 660,000 kung saan kasalukuyang humahagupit ang bagyo. Libo-libong pamilya na rin ang nasa evacuation center sa Eastern Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Western Visayas at ilan pang rehiyon sa Luzon. Patuloy na hinahagupit ng Super Typhoon Uwan ang gitnang silangang bahagi ng bansa kung saan umabot na sa Signal number 5 ang itinaas sa ilang lugar. Dahil sa banta ng matinding ulan at hanging dala ng Super Typhoon Uwan, sinuspinde na ng palasyo ang pasok sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas sa Nobyembre 10 to 11. Kabilang dito ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 at 8 na suspendido ang trabaho sa government offices bukas November 10. Hanggang November 11, magtatagal ang suspensyon sa klase sa lahat ng antas sa mga unang nabanggit na rehiyon, gayon din sa Region 6, 7 at Negros Island Region. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat at sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng pamahalaan. Iginiit ni Senate President Tito Soto III na hindi pahihintulutan ng Senado na maaresto ang sinumang senador sa loob ng Senate premises. Kasunod ito ng ulat na may warrant of arrest na umano ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pahayag sinabi ni Soto na wala siyang personal na kaalaman sa inilabas umanong arrest warrant. Ngunit iginiit niya na matagal ng polisiya ng Senado na protektahan ng mga miyembro nito habang nasa loob ng institusyon. Kahapon nang isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na naglabas umano ng arrest warrant ang ICC laban sa dating PNP chief kaugnay ng mga crimes against humanity noong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.